Task Force Commander Escobar. And I think napaka-reliable natin. Tiniyak ni Brigadier General Ariel M. Reyes, Commander ng Task Force Sagip, ang kahandaan ng mga tropa at kagamitan ng 9th Infantry Spear Division kasunod ng ipinalabas na direktiba ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpapanatili ng Red Alert status sa riyon bilang paghahanda sa paparating na bagyong Uwan. Sa isinagawang inspeksyon, personal na sinuri ni Brigadier General Reyes ang communication systems, rescue equipment at response capability ng mga unit sa ilalim ng 9th ID, kabilang na ang Emergency Response Company. The main purpose of this is para i-check yung ating readiness if in case kailangan nating mag-respond, kailangan nating makumit sa DRRMC in as far as humanitarian assistance and disaster response missions are concerned within our area of responsibility. Dagdag pa ng General, patuloy ang koordinasyon ng Joint Task Force Sagip sa iba't ibang cluster ng RDRMC upang mapanatili ang kahandaan ng mga unit sa buong Bicol Region. Importante kasi para ma-assure natin yung ating stakeholders from the regional to the provincial down the line, ma-assure natin sila na if in case kailangan nating mag-respond as part of the 14 clusters, then we are ready. So with that, we could assure yung ating DRRMC, yung ating OCD, and of course yung ating public na within sa ating capability, we can be relied upon as partner. Nanawagan din si Brigadier General Reyes sa publiko na manatiling alerto at palaging isaalang-alang ang kaligtasan sa ganitong mga kalamidad. Yung impact ng ganitong klaseng disaster sa ating komunidad ay grabe, such that yung livelihood ng mga tao natin, yung buhay na lalo na ng ating mga tao, palagi natin dapat yan isaalang-alang. Dapat responders man tayo, komunidad man tayo, local government units man tayo, ang importante, mitigation and preparation. Sa ngayon, 24/7 ang nakaalerto ang mga Spear Troopers upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Bicol Region. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News.